Okay mga kapepe, kumusta? Samahan niyo ako ngayon sa ating upper body workout. Okay, let's go! Ang unang exercise natin is incline dumbbell press. Okay? Ngayon, ang ginawa ko is light lang. Or light para sa akin, syempre. Sa iba, mabigat na to. Pero ang target ko is mag-focus ngayon dun sa stretch at saka sa squeeze ng exercise. Okay? So I did 4 sets of 8 to 12 reps. Okay. Yan. Kita nyo naman yung range of motion, di ba? Sagad na sagad. Pati ang stretch sa ilalim. Okay. Kasi mas feel mo yung muscle kapag ganyan yung movement o ganyan yung pag-execute mo ng exercise. At syempre, mandatory flexing kada set, di ba? Hindi mawawala yan. Isang set, 2 minutong flex. Okay. Pero sinasabi guys, yung iba, yung pagpe-flex daw o yung pa-pump is useless daw, ganto ganyan. Hindi, mali kayo doon guys. Kasi required talaga yan mag-flex ka kung gusto mo ma-maximize yung mind muscle connection mo sa sa isang muscle, 'di ba? Para mas maganda yung blood flow, mas maganda yung mind muscle connection mo kapag ka nag-workout ka na, 'di ba? So yung pagpe-flex guys, yung posing na yan is hindi lang yan din basta-basta, okay? May gamit yan. So yun. Ito is second set. Nag-reduce ako ng weight kasi mas gusto ko talaga yung ma-squeeze saka yung stretch yung muscle. Okay, so light lang para sa akin. I think this is 60 pounds. So 60 pounds lang each. Okay, sobrang gaan lang yan compare sa talagang binubuhat ko. This is half nung normal kong binubuhat. Okay, pero mas feel ko yung muscle dito, so mas better one. Yan. Okay. flex ulit. Minsan pagka ito na pala yung second exercise is seated dumbbell press. Okay, kita niyo yung hindi ko siya half lang eh. Okay, sabi ko nga sa inyo guys, lahat ng exercise na ginagawa ko is full range of motion and focus sa mind muscle connection and sa squeeze. Okay, ayan. Ito warm up lang to. Pero medyo okay na rin yung weight niya. Pwede na nga yan sa kung gusto mo ng pump training, yan na yung gagamitin mo. Tama yung pump. Panoorin mo yung pump, man. Yan, 35s. Siguro first set na to. Counted na to dun sa first set ko kasi medyo na-feel ko na rin din yung muscle na nag-work na solid. Okay. Yan. Full range of motion. Focus on the squeeze, on the stretch. Okay. Okay, may nagtanong pala sa atin na subscriber yesterday. Sabi niya, Kapepe, required ba na mag-supplement kapag ka magbubuhat? Okay. Ako, to be honest, hindi talaga ako fan ng mga supplements eh. Never ako nag-focus sa supplements, okay? Talagang whole foods lang talaga yung approach ko pagdating sa nutrition. Ang talagang supplement lang siguro na marirecommend ko sa'yo is creatine, okay? Yun lang, creatine or multivitamins kung hindi ka masyadong mahilig sa mga prutas or hindi mo na-hit yung micronutrients mo. Siguro multivitamins mag-add ka at saka creatine. Pero ang sinasabi ko nga guys is that kung hindi naman maayos yung basic nutrition mo, hindi mo na-hit yung protein intake mo, hindi tama yung calories intake mo, di ba? Hindi sapat yung kinakain mo sa whole foods, bakit ka magsusupplement? Okay? So ang kakalabasan lang yan is wala lang din kasi para kang nagtayo ng building na walang foundation, di ba? Oo, may supplements ka, kompleto ka sa lahat ng supplements, pero pagdating sa whole foods, 'di ba, wala na. So, yun. Okay, mas mag-focus kayo guys sa whole foods, syempre sa basic, sa protein, carbs, moderate. Ako medyo ako sa low carb onte eh. Hindi ako kasi pwede ng sobrang taas na carbs kasi ako is
pansin ko yung katawan ko, pagka sobrang taas ng carb intake ko is nag-spill over ako. Okay, so suggest ko sa inyo sa mga endomorph dyan, meaning yung mga mabilis tumaba, is try nyo kung gusto nyo maganda yung condition nyo, try nyo medyo lower yung carbs nyo tapos higher yung fat intake nyo. Okay, try nyo lang. Kung skeptical ka, tingnan mo sa sarili mo, see how you feel. Okay, pero yun yung masasuggest ko sa mga endomorph, sa mga mabibilis tumaba. Okay, next exercise ito. Walang cheating tong exercise to. Medyo old school approach. Rowing na naka-support yung ulo. Ewan ko na tawag dito. Head supported rows. Yan. Pero kaya nyo naman yung pump, guys. Tingnan nyo kung paano nag-work yung muscle, di ba? On this exercise, I did 4 sets of 8 to 12 still. Okay, medyo fan ako talaga rin ng medyo mas incline ako doon sa higher volume. Sometimes, syempre, pagka lighter yung binubuhat ko, higher volume para sa pump. Okay, ayan. Pero kita nyo yung range of motion, di ba? Full range pa rin. Always full range of motion, guys. Kahit pump yung target mo, kahit anong exercise yan, full range of motion. Tingnan nyo kung paano tingnan nyo yung, yan side chest, kapepe chest. Alright. And okay, ito yung last set. I think it's 50 pounds each dun sa dumbbells na yan. Yan. Itong guys, itong vlog, wala akong na to, voice over na wala akong script or anything. Wala akong pake kung ano lang yung maisip ko sabihin, kasi alam niyo naman, itong fitness shit na to, ulit lang naman to eh. Diba? Once na alam mo na yung gagawin, di mo na kailangan ng mga new information pa. Okay? Paulit-ulit lang yung konti. How to build muscle faster, how to lose fat faster. Paulit-ulit lang yan eh. Pero sobrang basic ng principle, di ba? Once na mag-get mo yan, okay na yun, di ba? You're watching for na lang, entertainment, or gusto mo lang talaga makita si Kapepe, di ba? Pero yan. Ay nako. Ayan, dumbbell curls. One arm each side. Single arm. Focus sa squeeze. Ang ginagawa ko dito, guys, dumbbell curls is medyo chest out. And then yung pump. Di ba? Parang may isaw na dun sa may ewan ko kung anong meron dyan sa kanan. Kasi naka-reverse kami, naka-mirror. Pero kanan talaga yung isang yun. Naglalabasan yung isaw, man. Ganda ng pump. May nagtatanong pala anong diet ko ngayon. Medyo ko, guys. Kasi pag nagkakat ako, yun ang ginagawa ko talaga. High fat, low carb. Okay? I think yung carb ko below 50 grams lang per day. Pero ang ganda ng energy ko kasi sanay naman na ako sa keto style. Okay? Ang mali rin nung iba na nag-keto, naglo-low carb, is mababa din yung fat intake nila. If ganun yung gagawin mo, parang siguro kay Michael yun yung mali niya medyo mababa yung fat intake niya. Nabanggit na naman si Idol no? Pero yun, pagka low carb kasi, or mag-aalis ka ng carbs sa katawan mo, dapat yung fat intake mo mataas para yun yung gagamitin mong energy sa buong araw, okay? Kasi yung iba, naglo-low carb na nga, low fat pa. Ang kakalabasan mo nun, parang naka-OTAB, man. Sobrang payat mo, tapos ubos ang energy mo, lagi kang gala. Yun may sinasabi nila side effect ng low carb. Doon yun kapag low fat din yung intake mo. So if you're going to do low carb, dapat high fat. Okay? Yung protein, walang problema kung moderate or high protein, ayos yan. Mas mataas yung protein, mas maganda, guys. Huwag kayong maniniwala dun sa nagsasabi na na ang mataas na protein intake daw is masama sa kidney. Okay? Natatawa ako sa mga ganun tao Ang dami nilang, alam mo yun, kung sino pa yung may mga, for example, may mga walang alam sa nutrition, sila yung mas maraming alam sa atin compare sa
pagdating sa mga knowledge ko no 'di ba? Kunyari, bigyan ko kayo ng example. Masama yung creatine ganito ganyan, pero kung uminom ng milk tea, walang iya, 'di ba? Anyways, yan, tingnan yung abs. Ay, wala na. Yan, nagpa therapy session din kay Jake. Yan, tropa natin yan. Si yan, big boy. Kasi parang, alam niyo yung sobrang bike, nagnanumb yung left arm ko parang di ko na siya maramdaman sa ugat daw yan Ngayon, nakakatulong tong mga ginagawa niya. Ang tawag dito is yung gua sha, ganyan, para ma-relieve yung tightness ng muscle at saka yung sa veins, yan, basta lahat. After that, you'll feel good, pero sobrang sakit, promise. Okay, yan lang, vlog for today. That's it. See you in the next video and wake the fuck up. Let's go.